I wanna come clean. Wala akong balak pakasalan ka nun. Ang tangi kong plano ay kunin ang asyenda nyo at pagbayarin kayo sa iba pa pero nang makita kita, naisip kong kasal. Akala niya'y nagiging maayos ng kanilang pagsasama. Pero may ibang pakay pala ang asawa niya. Mia Moore Tales presents Billionaire Society 3, Pregnant Before Annulment, written by August R. Naiinip na naghikab si Cyril habang nanonood ng TV na nasa kanyang kwarto. Wala siyang magandang movie na makita, kaya inaantok na siya gayong 10:00 pa lang ng umaga. Pinindot niya ang intercom na nasa ibabaw ng bedside table. Ate Weng, padala ng cookies sa kwarto. Ilang minuto lang ay naroon ang kasambahay. Heto nang hinihingi mo, Sai. Salamat, ate. Bumangon siya mula sa kama at tinanggap ang cookies. May kasama rin yung juice. Wala si Gabriel? Wala, umalis. Kani-kanina lang, baka may meeting. Sanay naman na siya. Ano pa bang bago roon? Kahit linggo ay may trabaho ito, hindi rin naman sila nagpapansinan sa Castillo. At ngayon na wala ang lalaki, ay palagay ang loob niyang lumabas ng kwarto. Lalabas ako, ate. Gusto ko mag-practice ulit magluto. Wala siyang ibang pagkakaabalahan sa kasa, kaya humahanap na lang siya ng gagawin. Isa siyang tagapagmana ng malaking asyenda. Akala niya'y ayos lang ang kanilang pamumuhay hanggang sa malaman niyang ikakasal siya sa nagmamay-ari ng kalabang asyenda. Ang Asyenda Castillo. Tutol siya dahil marami pa siyang gustong gawin sa buhay, lalo na 26 pa lang siya. Eduardo, marami pa namang paraan. Bakit kailangang gawing pambayad utang ang kaisa-isa nating anak? Ano nang mangyayari sa kanya doon? Baka maltratuhin siya ng Castillo na yun. Iyon ang eksaktong mga salita na narinig niya mula sa kanyang ina bago matuloy ang kasal. Pambayad utang pala siya. Kung hindi papayag ay makukulong ang kanyang ama at mawawala ang asyenda dahil kulang panghalaga noon sa napakalaki nilang utang sa mga Castillo. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap ng asawa mo, Cyril? Tanong ni Ate Weng nung nasa kusina na sila. Umiling siya. Hindi ito nilingon. Nakatuon ang kanyang atensyon sa hinahalong harina. Gusto naman niya subukan ngayon na mag-bake. Wala naman kaming dapat pag-usapan. Pero mag-asawa kayo. Di ba't pangit tignan na magkasama kayo sa isang bubong ay tapos hindi kayo nagpapansinan, lalo't kasal kayo? Kasal lang naman kami sa papel. Darating yung panahon na makikipaghiwalay rin yun kapag nasawa na. Kaya bakit ako mag-aaksay ng oras na pagtuunan siya ng pansin? Baka masaktan lang ako sa huli. Bumuntong hininga na lang ang kasambahay. Alam na hindi rin siya makukumbinsing makipag-usap sa lalaki, lalo na't galit siya rito sa paggigipit sa kanyang mga magulang. Kung pumayag lang sana itong bayaran nila ng paunti-unti ang utang, ay wala sanang problema. Kaso'y kinuha ng asyenda sa kanila at pati ang kalayaan niya'y nadamay pa. What's that? Sabay silang napalingon ni Ate Weng sa pinto ng kusina dahil sa nagsalita. Maximilian, you're here. Kapatid ito ni Juan Gabriel. Kahit nung dalaga pa siya ay kilala na niya ito. Kaklase niya ito sa college at kaibigan na rin. Nagtampo pa nga siya rito dahil hindi man lang kinumbinsi ang kapatid na huwag nang ikasal ang solusyon, pero sa nakikita niya ay wala naman itong kalaban-laban sa sariling kapatid. Napadaan lang. Sagot nito bago nagtungo sa harap niya at nanood sa kanyang ginagawa. You're going to bake? Yeah, maiksing tugon niya. Medyo marunong na ako magluto ng ilang dishes so I wanna try baking too. Oh, can I taste? Ngayon na? Palakas itong humalakha. Of course, mamaya kapag luto na. Tumango siya saka nag-focus sa ginagawa. Mabilis lang din naman siyang natapos sa tulong ni Ate Weng at ilan pang kasambahay. Sobrang dumi sa kusina. Nagkalat ang mga ingredients, lalo ng harina. Siguro after a year, kaya mo na magluto ng hindi makalat ang kusina. Puna ni Maximilian, tumatawa. Linisin niyo na agad yan na, baka matat na ni Kuya. Mabilis na kumilos sa mga kasambahay para maglinis. Siya naman ay dinala sa dining area ang cookies na hindi niya makita sa itsurang cookies talaga. Pahingi nga.
Agad na kumuha ng isang lalaki at sinubo. Tumingala pa ito na parang ninanamnam ang lasa. It's good. Umingos siya. Just tell me the truth. Di mo kailangang magpanggap, no? I know you're judgmental. Totoo nga, it's delicious. Though the looks are. Sinaman niya ito ng tingin. What? First time niya. Kaya kung lalaitin lamang nito ay palalayasin niya ito sa Casa Castillo. Wala siyang pakialam kung kapatid man ito na may-ari. Asawa naman siya. Wala, masarap nga kahit hindi halata sa itsura. No, get out of here, Castillo. Okay, Mrs. Castillo. Mas lalong sumama ang hilat siya ng mukha ni Cyril. Hindi niya kailanman gagamitin ang apelyidong yon. Ang mga nasa legal documents niya ay maiden name pa rin. Wala namang batas na nagbabawal at walang batas na naguutos na dapat gamitin ang pangalan at apelyido ng asawa kapag kasal na. Palabas na ito nang muling bumalik habang may dinudukot sa bulsa. Pinapabot pala ni kuya. Anong gagawin ko dyan? Black card yon. Wala naman akong pagkakagastusan. Ibalik mo na lang yan sa kanya, hindi ko kailangan. Kahit na naghihirap ng pamilya niya, hindi pa rin siya tatanggap ng kahit na ano mula kay Juan Gabriel. Baka maging utang na loob pa yon at singilin siya. Keep it. Gusto mo lumayas, may magkagamit kang pera. Nakangising nito. Iniwan nito sa ibabaw ng dining table ang card, kaya wala siyang nagawa, kundi ang kunin yon at ilagay sa bulsa. Wala naman talaga siyang pagkakagastusan dahil hindi siya lumalabas ng bahay. She misses her life in Hacienda Gutierrez. Sa umagay nangangabayo siya at nakikipagkwentuhan sa mga tauhan nila. Pero ang lalaki ay dinala siya sa syudad kung saan hindi siya sanay. Pagkatapos mag-bake ay lumabas naman siya sa garden at tinawagan ng ina. Kumusta po kayo, Mi? Hindi pa man ito nagsasalita ay humihikbi na. Miss na kita, anak. Miss ko na rin po kayo ni Daddy, Mi. Naging katiwala na lang sa sariling asyenda ang mga magulang niya. Gusto sanang umalis ang daddy niya pero natatakot na baka hindi na makabalik pa at tuluyan ng angkinin ni Gabriel Castillo ang lupain. Sa laki kasi ng utang ay hindi sapat ang asyenda kaya kasalang naging solusyon ng ama para raw kahit na papano ay may karapatan siya. Kailan ka dadalaw dito, anak? Baka naman payagan ka ng asawa mo kahit 1 linggo lang. Bumuntong hininga siya. Paano siya makakapagpaalam kung hindi man lamang niya ito maabutan sa bahay? Hindi rin sila nagpapansinan at nag-uusap. Susubukan ko pong magpaalam, Mi. Hihintayin ka namin ng daddy mo, Sai. Kumusta naman po pala kayo dyan? Hindi naman po ba kayo napapagod ng husto? Nagugutom? May mga kailangan po ba kayo? Gagawin ko po ng paraan. Wala namang nagbago, anak. Mahinang anito. Sumasaliw ang hikbi na pilit pinipigilan. Maliban sa katotohanan na hindi na sa atin ang asyenda. Akala niya noon ay sa Hacienda Castillo siya titira para malapit lang sa mga magulang. At kahit anong oras ay makakabisita siya. Pero hindi. Dinala siya ng asawa sa syudad dahil sa kumpanya nitong doon nakabase. Kapag po nagkaroon ako ng pagkakataon, what? Halos mahulog siya sa upuan nang marinig ang boses ng asawa sa kanyang likuran. Gabriel. Sa kabilang banda ay tinaasan ni Gabriel ng kilay ang asawa na gulat na makita siya. Pagkakataon for what? Tatawag na lang ulit ako, Mi. Mabilis na paalam nito sa ina bago siya tuluyang harapin. Bakit ka nandito? Ha? Nagtatakang anya. Because this is my house. Why? Tinalikuran siya ng asawa pero nakita pa niyang bahagyang pagnguso nito. Wala. Gusto ko lang sabihin, bisitahin yung parents ko. Napakiling ang ulo niya. Pinagbabawalan ba niya ito? Go on. Use the car of your choice in the garage. Just don't forget to bring securities and Weng with you. Pinakasalan niya si Cyril hindi dahil gusto niya, kundi para ituring na investment. Walang pagmamahal. Asset. Ibinibigay niya lahat dahil may inaasahan siyang kapalit. An heir. Oh, okay. Maiksing sagot nito bago nagmamadaling pumasok sa loob ng mansyon. Naiiling na lang siya. Hindi naman niya masisisi ang babae kung may galit ito sa kanya. Pero sana'y huwag din siya nitong sisihin kung anong nangyari sa pamilya nito ngayon
dahil hindi siya dahilan noon. Hindi rin naman siya nagtagal sa mansyon at umalis din. May naiwan lang siya kaya bumalik. Maninigarilyo sana siya sa labas nang maabutan naman doon ang asawa. Pagpasok ulit sa kusina, ay naabutan niya si Weng. Did Maximilian gave the card? Ha? Yes sir, kanina po. Tumango siya. Nagmamadali naman lumabas ang kasambahay na may bitbit na cookies. Gusto pa sana niyang itanong kung sino yung nag-bake, kasi mabilis na itong nawala. May nakita pa siyang ilang pirasong cookies sa kusina, ngunit hindi siya sigurado kung cookies nga ba talaga ang mga yon. This look awful. Nakangiwing-an niya. Ibabalik na sana niya ang cookies nang may pumasok na naman ang kasambahay at sinabing si Cyril ang may gawa noon. Hindi maganda ang presentation pero tinikman pa rin niya. Nang maubos ang isang piraso ay napatango-tango siya. Not bad. Hanggang sa hindi niya namalayan na naubos na pala niya ang isang box ng cookies. Nakalimutan niyang may meeting siya kaya binitbit pang natira. Sa sasakyan na lang niya kakainin. Dude, you're late. Reklamo ni Sebastian Castellano pagpasok niya sa restaurant ito. Nasa private room sila. Ngayong ka lang nalita. Nabis ka ba agad ni Mrs. Castillo tayo palisin? Shut up, Castellano. Angil niya. Where are the others? Nagkibit balikat lamang ito. Tumahimik na lang din siya dahil wala naman siyang sasabihin. Hindi rin naman siya madaldal kung hindi rin mahalagang pag-uusapan. Iniwan na lang niya sa kotse ang hindi pa rin nauubos na cookies at baka mapagtripan pa na mga kasama. Maya-maya ay dumating na rin ang kambal na Esteban, kasunod si Celestine na may kasamang security. Leave your security outside, Valtiera. Puna niya. Inirapan siya na babae. Kung pwede lang no, he's not following my orders. Kay dad lang sumusunod. Confidential ang pag-uusapan. Bawal ang ibang tao. Ani Rafael. Sa labas ka na muna, pwede. Pero hindi man lamang kumilos ang bodyguard sa pagkakatayo sa gilid ng double door. Naiirita siya sa ibang presensya, kaya matalim ang tingin niyang sinanyasan si Celestine Valtiera. Gigilit ang tumayo at pilit na pinagtulakan palabas ang bodyguard nito. May plano akong pagtatayo ng bagong negosyo. Gusto ko kayong tanungin lahat para sa opinyon. Panimula niya. Kulang sila dahil hindi mangyayaring makukumpleto sila kung walang okasyon. So, what is this, Gab? Another excuse for you to spend millions? Nakangising tanong ni Sebastian. Nginisian din niya ito. Nope, this will make you richer. Tumawa si Rafael. Naiining naman si Celestine. What business though? Tanong ni Celestine. He tapped his fingers on the table. Tinignan isa-isa mga kausap. I'm thinking, a resort accessible only for elites. A high-end club, you suggest. Humalakhak si Rafael. Ask Alejandro about high-end bars. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Alam niya kung ano ang pinupunto ng lalaki. Tahimik lang siya at ayaw makialam sa buhay ni Alejandro. Hindi ba, mas mabuting tanungin na rin muna ang iba tungkol dyan? Ani Sebastian. Tumango siya. I'm going to set a meeting for them some other time. Kayo lang kasi yung available ngayon. But I think maganda kong resort nga. Suwestyon ni Celestine. We can also open it, not just for elites, kundi para na rin sa mga humalakhak si Sebastian. What? Mahihirap? Paano nga sila makakapagbayad kung wala silang pera? Dude, let's hear from her first. Nagdadabog na tumayo ang babae. Never mind. Anito, saka tuloy-tuloy na lumabas ang silid. Naiiling na lang tuloy si Gabriel. Kung hindi niya rerendahan ang mga ito ay talagang walang mangyayari sa grupo nila. Hindi naman siyang pinuno, pero siya lang yung kayang pagsabihan ng mga ito. Gabi na nang umuwi siya sa mansyon. Tahimik ng paligid. Tulog na siguro ang lahat. Nagtungo siya sa kwarto at nagpahinga. Madaling araw nang magising siya at nag-jogging sa labas. Pagkatapos ay bumalik din agad siya sa bahay at pagpasok sa kusina ay naabutan niyang nag-uusap sina Cyril at Weng. Ate, sino naman yung magtatangkang kumain nun eh? Hindi naman ganun kaayos yung itsura. Plus the taste? It tastes awful. Baka naman naitapon na. Nagtanong ako sa ibang kasambahay, hindi naman daw nila alam.
Tuluyan siyang pumasok sa kusina. Malamig ang tingin na ipinukol sa asawa. What's with the commotion? Ang aga-aga. Samantala'y lumabi si Cyril sa kabahagya lang na sinalyapan si Juan Gabriel at bumaling na ulit kay Ate Weng. Hayaan mo na, Sai. Baka nga napagkamalan at tinapo na. Napakawalang puso naman na nagtapon ng cookies niya kung ganon. Kahit na mapangit ang kinalabasan noon, ay first time niya at balak sana niyang kainin dahil sayang. Pero ate, hindi naman ganun kasama yung lasa, right? At talagang nanghingi pa siya ng simpatya. Just the looks of it. Mukha lang. Ay, oo naman. Agad na sagot nito. Matabang lang ng konti pero ayos naman. Mga 3 practice pa. Ate Weng naman eh. Hindi na nila napagtuunan ng pansin si Gabriel na umalis na rin ng kusina. Mabuti na lang dahil kung hindi ito umalis, ay siya ang aalis. Hindi talaga niya matagalan ang presensya nito. Masyadong malamig pero nakakapaso. Hayaan mo na, baka naman may kumain. Tuturuan na lang kita ulit. Cake naman. Napalabi siya. Ay, okay. Hindi ka ba bibisita sa magulang mo? Pinayagan ka naman yata ni Sir Gab ah. Umupo siya sa stool na malapit sa counter saka nangalumbaba. Hindi ko pa po alam eh. Parang hindi pa ako handang makita yung sinapit ng pamumuhay namin sa asyenda. Masyadong nakakapanlumo kapag naririnig ko tauhan na lang sa sariling asyenda yung mga magulang ko. 5 buwan ang nakalipas matapos ang kanilang kasal at gano'n na rin katagal na hindi niya nakikita ang mga magulang. Mabilis lang lumipas ang panahon lalo na kung hindi mo hinihintay na matapos dahil wala namang gagawin. Paikot-ikot lang. Huwag mong madaliin. Darating ka rin sa puntong matatanggap ang lahat na nangyari sa buhay mo. May plano ang Diyos para sa'yo, Cyril. Huwag kang susuko, ha? Pagaklang siyang natawa. Anong plano? Ang pahirapan siya? Ang ilayo siya sa buhay na nakasanayan? Ang ilayo sa kanyang pamilya? Kung ganon ay huwag na lang. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kayang tiisin. Hanggang sa umabot ng 7 buwan. Ganon pa rin ang sistema sa Casa Castillo. Pero minsan, nag-aabot silang mag-asawa sa isang lugar at isa sa kanila ang nagmamadaling umalis. Ngayon, nasa beranda siya ng kwarto niya. Nagkakapet nag-iisip. Nagulat na lang siyang may lumabas din sa kabilang beranda. Tumikim siya at saka tumingala sa langit. Sobrang awkward talaga kapag nagkakasama silang mag-asawa. Mahamog na. Bakit nasa labas ka pa? You're drinking coffee? Sinulyapan muna niya ang baso ng kape bago lumipat ang tingin kay Gabriel na nakaupo na sa balustre. You're smoking. Yeah, stress. Problem. Dahan-dahan siyang tumango. Wala naman siyang pakialam. Why are you still awake? Hindi ako makatulog. Sleep. It's already 1 o'clock in the morning. Matigas na utos nito. Hindi niya ito sinunod. Tahimik niyang pinagmasdan ang tahimik na langit at ang paligid ng Casa Castillo na napapalibutan ng mga ilaw. Ngunit nang hindi na matagalan ang presensya ng lalaki, ay walang paalam siyang pumasok sa loob ng kwarto. Kinabukasan, nagising siyang masamang pakiramdam. Noong hapon, nauwi na iyon sa lagnat. Ano ba kasing ginawa mo, Cyril, at nilagnat ka? Wala naman ate. Nanghihinang sagot niya. Naulanan lang ako kahapon nang lumabas ako para mag-jogging. Naku naman, Cyril, alam mo hindi ka pwedeng maulanan. Ay teka, tatawagan ko si Sir Gab para ipaalam ito. Tatawagan ko na rin yung mga magulang mo. Kahit nanghihina, ay pilit niyang inagaw ang phone sa babae. Huwag na, hindi naman kailangang malaman ni Gabriel. Ako na rin po yung tatawag kila mami kapag medyo maayos na yung pakiramdam ko. Naku naman, Cyril, ang tigas naman talaga ng ulo mo. Ipinikit na uli niya mga mata dahil parang mag-aapoy na yon. Simula bata siya, talagang hindi siya pwedeng maulanan. Mabilis siyang magkasakit. Ingat na ingat sa kanya mga magulang, kaya hindi niya akalain na ganon kabilis na papayag ang daddy niya na ipakasal siya. Hating gabi nang magising ulit siya, kumakalam ang kanyang sikmura. Medyo kaya na niyang bumangon, kaya nagpasya siya lumabas ng kwarto. Ayaw niya nang mang-istorbo na mga kasambahay. Ungol niya dahil kumirot ang kanyang sentido. Pagbaba niya sa kama ay may nakita siyang bimpo at maliit na palanggana na may laman tubig.
Ay, si Ate Weng talaga. Bubuksan na sana niyang pinto nang kusa yung bumukas mula sa labas. Saan ka pupunta? Gabriel, go back to bed. Utos nito, tuloy-tuloy na lumapit. Cyril, I said go back here. Dahan-dahan niya itong nilingon. What are you doing? Wala ka bang trabaho? Umiling ito. Iginiya siya nito paupo sa paanan ng kama. Bahagya pa siyang napatras nang idampi nito ang palad sa noo at leeg niya. Anong ginagawa mo, Gabriela? Bumaba ng lagnat mo. Inilapag nito sa bedside table ang dalang tray na may soup. Eat, iinom ka pa ng gamot. Tinawagan ako ni Weng around 9 in the evening. Ang huling kain mo raw ay 10:00 pa. Hindi ka naman daw magising. She even called your parents. What? Sinabing siyang tatawag sa mga magulang. Mag-aalala mga yon. But then I also called them and tell them not to worry. Ako nang bahala. Anito bago muling kunin ang tray. Come on, eat. Wala akong gana. Ang totoo rin ay ayaw niyang umiinom ng gamot. Pumapait ang bibig niya at mas lalong nasusuka. I don't want to take medicine too. Hindi pwedeng hindi, Cyril. Eat. Mas ipinilit pa nito ang soup sa harap niya, pati na rin ang gamot. Sa huli ay hindi rin siya nito tinigilan. Ipinaubos talaga nito ang pagkain at halos ito pang magsubo sa kanya ng gamot. Ang pait! Inabutan siya nito ng tubig. Kailangan mong inuman niya ng gamot para gumaling ka agad. Lihim naman siya napangiti dahil sa concern nito. May ganoon na pala itong side. We need to attend an event together. Hindi pwedeng hindi ka sasama, kaya by tomorrow dapat wala ka ng lagnat. Ang sayang nararamdaman ay biglang bumagsak. May kailangan ito kaya inaalagaan siya. Right. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kasal sila. Wala nga lang nakakaalam na dahil ipinambayad siya sa utak. Ang alam ng lahat, arranged marriage ang nangyari. Kaya marami rin na nag-e-expect na magkasama sila kung may business meeting o kaya'y event. Ngayon nga lang siya papayag na sumama dahil mahalaga daw yun. Dumating ang araw na kailangan nilang magpakita sa event. You ready? Tanong ni Gabriel. Nakasilip ito sa pinto ng kanyang silid. Oo. Kakausapin lang naman siya nito kung may kailangan. Kung hindi, ay talagang hindi sila mag-uusap. Nakakapagod din pala. Nakakasawa rin. Ayaw niya lumalabas dahil kailangang marami siyang kasama. Hindi katulad sa asyenda na kahit maglakad siya sa labas na mag-isa ay ayos lang. Good, let's go. Cyril is wearing a yellow-fitted evening gown with slit on the left. Abot ang slit hanggang sa kalahating bahagi ng kanyang legs at silver na fantasy heels naman sa paa. Ang ganda mo, Sai! Bungad ni Ate Weng nang lumabas na siya ng kwarto. Bagay na bagay sa'yo. Salamat, bolera ka. Wala akong pera. Natatawang biro niya dito. Hindi ito kasama ngayon lalabas siya dahil ang asawang kasama niya. Pero may driver at mga security silang dala. Nagulat pa siya pagbaba niya sa sala dahil dilaw din ang necktie ni Gabriel na animoy nag-usap sila sa susuotin. Let's go, we'll be late. Anito at nauna nang lumabas sa pinto. Nasa tapat lang naman ang kotse kaya hindi na lalakad papatungo sa garahe na sobrang layo dahil sa lawak ng Casa Castillo. Anong event ba yung pupuntahan natin? Tanong niya nung nasa biyahe na sila. A party for Senator Montemayor. Doon pa sila pupunta. Party? Baka business meetings at tungkol sa negosyong pag-uusapan. Out of place lang siya doon. Ni hindi nga niya kilala ang mga kasosyo nito sa negosyo. We're here. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng sasakyan. Napatingala sila sa malaking mansyon. Hindi nagpapahuli sa Casa Castillo. Iba lang ang disenyo. Ipinakilala siya ni Gabriel sa mga nakakasalubong. Mayroon ding media kaya paniguradong bukas ay laman na naman sila ng balita. Rosiana Montclair. Pakilala ng isang babae na nakasuot ng itim na cocktail dress. Nice to finally meet you, Mrs. Castillo. Tinanggap niyang inialok nitong handshake sa tumango. Nice to meet you too, Miss Montclair. Elegante itong tumawa. Siyan will do. Masyadong formal. Oh,
Kunwaring gulat na aniya. Kaya niyang sabayan ng lahat. Hindi naman iba sa kanya mga okasyon na ganoon kahit na laking probinsya siya. I thought this is a formal event. Yeah, pero maya-maya, hindi na sila formal. Just watch them get wasted. Mga kilala sa lipunan at sa mundo ng negosyo ang mga taong naroroon. Namataan pa niya si Lavinia Montilla na anak ng Vice President ng bansa. Mukhang mayayaman nga at hindi basta-bastang nasa billionaire society. Really? Akala ko hanggang matapos ang event, formal ang lahat. Umiling ito. Nangingiti habang ang mga mata ay sumusunod sa mga nagsiserve ng alak at pagkain. Minsan oo, ganun na nangyayari, pero madalas hindi. Paano maiwan muna kita ha? Nang umalis si Rosiana ay naiwan siya mag-isa. Ang asawa kasi niya ay kausap pa rin ng ibang mga negosyanteng naroon. Hindi na bago sa kanya dahil ganoon din ang daddy niya noon. Maghahating gabi nang magbago ang atmosfera. Mga lasing na yata. Nagpasya siyang lumabas. Sahar din siya magpapalipas ng oras. Hindi naman siya hahanapin ng asawa dahil abala yun. God, Celestina! Napahintong pagakbang niya nang may boses sa lalaki na narinig, kasunod ay ungol ng babae. Wait, Clark! Baka may makakita sa atin. Wait, bitiw muna! Lagi na lang wait. Para namang aso lang na sunod-sunuran ng tingin mo sa akin. Sobrang baba. Hindi sumagot ang babae. Tunog ng halikan lang ang narinig niya bago ang boses na tinawag ni Celestine. Kung mababang tingin ko sa'yo, hindi ako papayag na hawakan mo ni dulo ng daliri ko. Naiiling na lang siyang muling bumalik sa loob kung saan nagaganap ang party. Ayaw na yan tumuloy sa hardin dahil may nauna na pala. Baka makaistorbo lang siya. Where have you been? Gabriel, sa labas, nagpahangin lang sandali. Lasing ka ba? Namumula kasi ang mukha nito at namumungay na mga mata. Mukha talagang nagkakasiyahan na. Napaismed si Cyril. Hindi niya ramdam. Hindi. Patas ang alcohol tolerance ko. Nito pero muntik nang masubsob. Butit na hawakan niya sa balikat. Muntik na siyang matawa. Mataas ang alcohol tolerance pero parang magpapass out na. Uwi na tayo. Yumakap ito sa kanya at binuo na mukha sa kanyang leeg bago umili. Hindi pa tapos. Magagalit si Emilia. Ha? Minsan lang magpa-party yun. Hindi pwedeng umalis. Tsaka maraming pwedeng investor sa negosyong itatayo na. Naputol ang sasabihin ng lalaki nang sinukin ito. Damn, my head is spinning. Tuluyan ng sumandalang asawa sa kanya. Mabuti na lang, nakasandal siya sa dulo ng kitchen counter, kaya hindi siya nito nadadala para matumba. Kaya nga umuwi na tayo, tatawagan ko na yung driver. Okay. Tinawagan niya ang driver nila at nagpasundo na rin sa loob. Naghihintay na lang sila ng may halakhakang papalapit at bumungad si Maximilian kasama si Javier Santillan. Oh, ano nangyari dyan kay kuya? Sinama niya ito ng tingin. Can't you see? Nagtawa na naman ang dalawa bago lumapit. Lasing na? Maximilian, kung tinutulungan mo kaya ako, ano ba kasing pinainom niyo dito? Akmang kukunin ng kapatid ang asawa niya sa kanya nang humigpit ang yakap nito. Aba, kuya. Tumulong na rin si Javier para makuha ito sa kanya at hindi na niya kayang bigat nito. Nang sa wakas ay dumating na rin ang driver nila ay nagpati na sila sa kotse. Halos ihagis ng kapatid si Gabriel sa backseat. You're so heavy. Bakit kasi umiinom ng hindi kaya? Sabi niya mataas daw yung alcohol tolerance niya pero bumagsak naman. Ingos niya. Hindi say, sa sobrang baba, isang shot lang babagsak talaga yan kung hard liquor. Kung light lang, lasing lang talaga. But now we passed out? Ba't hindi mo sinabihan? Nasa labas pa rin sila ng kotse habang ang asawa niya ay nakahiga na sa backseat at naghahagilap ang kamay. Why me? You're the wife, right? Inirapan lang niya ang lalaki bago nagdadabog na sumakay sa tabi ng asawa na mabilis kumapit sa kanyang braso. Hindi ko naman alam. Habang nasa biyahe ay panay ang yakap ni Gabriel sa kanya at kung minsan ay hahalik pa na mabilis niyang iniiwasan. May ilang beses lang na tumatama ang halik nito at sa gilid pa mismo ng kanyang labi. Hanggang sa makarating sa kasa ay gano'n ang ginagawa nito.
Damit Castillo, ang likot mo! Tinulungan siya ng driver na maiakyat sa kwarto na lalaki. Tinawag niyang mayordoma para pabihisan na lalaki. Pero hindi talaga siya nito binitiwan kahit na unconscious na ito. Tuloy ay siya na rin na nagbihis sa tulong ng matandang kasambahay. Kinabukasan, tanghali na siya nagising dahil halos hindi siya nakatulog ng nagdang gabi. Say, gising ka na? Tumihaya siya sa kama at tumitig sa kisame. Tumingin siya sa saradong pinto kung saan nasa labas si Ate Weng. Yes, ate. Papasok na ako Ilang sandali pa nga ay pumasok na ito na may dalang tray ng gatas at pancake. Tinanghali ka ngayon ng gising sa Iril, 9:00 na. Dinalang kita ng breakfast. Kumakatok ako kanina pero hindi ka nagigising. Nagtanong nga si Sir Gab kung hindi ka pa raw lumalabas ng kwarto mo. Tumikim siya at napaiwas ang tingin sa kasambahay. Hinagilap niya ang unan at saka tinakip sa kanyang mukha. Naaalala niya ang nangyari kagabi. Wala po bang ibang sinabi? She asked, muffled because of the pillow on her face. Ibinilin? Wala naman. Bakit? May usapan ba kayo ngayong araw? Bumangon siya tinapon sa paanan ng unan. Nakasimangot na. Wala naman po. Kumain ka na. Anito. Inilapit sa kanyang tray. Di ba ngayon ang punta mo sa Hacienda Gutierrez? Natigilan siya sa pag-inom ng gatas at saka tumitig sa kasambahay na nakaupo sa gilid ng kama. Siya naman ay nakahilig sa headboard. I don't think ayaw mo pa rin? Mahina siyang natawa. Hindi naman po sa ganon. Kasama ka po ba? Hindi kasama yata si Sir Gab. Po? Mabilis itong tumango ng sunod-sunod. Oo. Wala naman siya nabanggit po kanina? Wala naman. Mukhang may hangover nung paalis dahil panay ang hilot sa sentido. Saka nakasimangot. Kunot ako na noo. Lagi naman po nakasimangot at kunot ang noo nun. Wala nang bago. Hindi rin naman sila natuloy na bumisita sa Hacienda Gutierrez dahil hindi umuwi si Gabriel. 10:00 na ng gabi ito dumating. Nasa sala pa siya at nagbabasa ng libro. Oh, you're still up. Sinulyapan niya ito. Nakasuot ito ng kulay asul na button-down long sleeve na nakatupi hanggang siko. Nakatak-in yon sa itim na pants. Yeah, ngayon ka lang? Obviously. Uwi ako sa Hacienda bukas. Sambit niya. Para kasing napahiya siya dahil sa pag-aakala na naalala nito ang nangyari kagabi at baka may magbago pero mukhang wala naman itong maalala. I can drive for myself. Ayoko na may nakabuntot. Hindi pwede. You're not allowed to leave if you don't have securities with you. Sinimangutan lang niya ito saka inunahang umakyat sa hagdan at nagdadabog na pumasok sa sariling silid. Sa loob ng mga buwan na naroon siya, ay hindi pa talaga niya ito naiikot ang kabuuan ng Casa Castillo. Sa West Wing lang kasi siya naglalagi dahil naroon ang kwarto niya. Cyril, kinakausap pa kita. Samantala'y hinabol ni Gabriel ang asawa at kinatok na malakas ang pinto ng kwarto nito. Pagod na pagod siya sa trabaho at hindi pa rin maalis ang sakit ng ulo niya. Tapos pag-uwi ay ganun pang sasalubong. Cyril, sir, may problema po ba? Nilingon niya si Weng na paakyat at mukhang titignan kung natutulog ng alaga. Ano na naman ang nakain niyang alaga mo tagtatantrum sa naman? Ha? Po? Napakamot na ito sa ulo sa pagtataka. Hindi ko po alam. Maayos naman po siya kanina at kakwentuhan pa mga kasambay sa sala. Baka po may hindi nagustuhan. Na ano? Tila nagdadalawang isip pa ito kung sasabihin ba o hindi. What? Weng, don't you dare lie to me. Oo nga, sir. Mukhang ayaw yata na ginagabi kayo ng uwi. Nangunot ang noo ni Gabriel. Anong ibig sabihin nito? Anong sinasabi mo? Akmang sasagot pa ito nang mapaigtad dahil pabaliyang bumukas ang pinto at masamang tingin ang kanyang asawa sa kasambahay. Manahimik ka ha, wala akong sinasabing ganyan. Oo nga po sir, joke lang yun. Alanganing anyway. Sige na po, good night sa inyong dalawa. Nang umalis ito ay naiwan silang dalawa ni Cyril na agad na pabalang na sinarang pinto. Mabuti na lang at nakaatras agad siya
Kung hindi ay mahahagip ang kanyang mukha. Nanggagalaiti tuloy siyang tumalikod at nagtungo sa sariling silid. What's wrong with that woman? Kinabukasan, hindi na niya ito naabutan. Madaling araw daw umalis at walang kasama. Tinakasan ng mga securities, maging si Wen. Sorry sir, medyo nakatulog po kasi ako. Hindi ko namalaya na... Oh, shut up! 6 pa lang ng umaga, problema na agad ang sumalubong sa kanya. Tumawag ka sa Hacienda Gutierrez. Monitor her. Susunod ako after my meeting. Hindi pwedeng ipagpaniban ng kanyang meeting dahil investor ang kakausapin niya. May mga dokumentong kailangang i-prepare para sa ipapatayo nilang private resorts for elites. Hindi pa lang pumapayag si Alejandro Montenegro kaya hindi matuloy-tuloy. Gab, nagmamadali ka yata. Matapos ang meeting ay aalis sana siya agad. Naharang lang ni Rafael. What are you still doing here? Tapos ng meeting wala kang ibang pagkakabalan sa buhay mo. Nagmamadali ka yata ngayon. At talagang umupo pa ito sa tapat ng table niya. Where are you going? I need to check something on Hacienda Castillo. Tumango ito. Akala niya ay mag-uusisa pa. Nagmamadali siyang umalis ng kumpanya. Panay ang tingin sa phone kung may update na patungkol sa pasaway na asawa. Nang hindi makontento ay tumawag niya siya kay Wen. Wala pa raw po sa Hacienda Gutierrez, sir. Tumawag na po ako doon. Ani Weng na kariringgan na rin ang pag-alala sa boses. Dapat ngayon ay naroon na si Cyril. Tanghaling at maaga itong umalis. 3 oras lang ang biyahe patungo doon. Okay, tatawag ako sa Hacienda Castillo. Ibinaba niya ang tawag at tumawag sa Hacienda pero walang sumagot. What the? Natataranta na siya at nag-iisip ng kung ano-ano dahil kahit si Cyril ay hindi sumasagot sa tawag niya. Malapit na siya sa Hacienda Castillo nang madaanan ang tabing dagat na sakop din ng lupain niya. Nakita niya ang silver blue na Mercedes-Benz na nakaparada sa tabi. Pinarada niya ang kanyang McLaren sa likod ng Benz saka bumaba. Sakit sa ulong babaeng nun. Gigil na bulong niya sa sarili habang naglalakad sa buhanginan at malikot ang mga matang hinahanap ang asawa. Hanggang sa matagpuan niya ang babae sa tubig. Napahilot siya sa sentido. Tahimik siyang namaywang habang pinapanood si Cyril na nagtatampisaw sa tubig. Sinasabay pa nito yon at saka malawak ang ngiting tumitingala sa langit. Mga ilang minuto pa bago siya nito napansin. Gulat na gulat ito at lumubog pa sa tubig. Muntik na siyang mapasugod kung hindi lamang ulit ito lumitaw. Anong ginagawa mo rito? Angil nito habang umaahon. At talagang high-waist maong shorts at gray na tank top lang ang suot nito. Ako dapat yung magtanong niyan. What the heck are you doing here? Di mo kita, nag-swimming. Nagngangalit ang pangan tumayo siya sa harap nito saka namaywang. Di mo ba alam na ang daming nag-aalala sa'yo? You left without bodyguards at hindi nagpaalam. Ano sa tingin mo ginawa mo, Cyril? Don't act like a brat. Sa kabilang banda ay nagingit-ngit din si Cyril. Minsan na nga lang niya maranasan ang kalayaan. Nasundan pa siya agad. Mahangin at hindi rin ganong mainit ang araw kahit tanghali. Kaya sumalampak siya sa buhangin dahil sa sobrang inis. Get up, mainit ang buhangin. Ani Gabriel. Hindi niya ito pinansin. Mas lalo siyang naiinis dito dahil hindi nito naaalala ang mga kalokohan ginawa sa kanya. Siya naman ay nag-expect. Ayoko, umalis ka na. Uuwi ako sa amin kapag nagsawa na akong maligo sa dagat. Anya bago ito sandaling sinulyapan. At saka hindi bagay sa beach ang suot mo. Nakasot ito ng puting long sleeve, pants, may necktie pa at nasa braso ng blazer. Lumulubog na rin sa puting buhangin ang leather shoes nito. Mukhang wala naman itong pakialam dahil masama pa rin ang tingin sa kanya. Idinipan niya ang mga braso at pumikit. Bahala ito kung anong gagawin nito. Let's go. No! Say! Ayoko nga! I have my own car! Angil niya. Mauna ka na! Sa sobrang inis niya ay lumusong na naman siya sa tubig. Hindi pinapansin ang hiyaw nito para pigilan siya. Sumisid siya. Matagal. Nagulat na lang siya na may humahatak na sa kanya pa'y taas. Damn it, Cyril Castillo! Hindi pa siya nakakabawi sa pagkagulat, kaya awang ang labi na nakatulala nang siya sa asawa na basang-basa.
Ang tubig dagat sa buhok nito ay naglalandas hanggang sa pisngi, pababa sa leeg. Hindi siya pwedeng mahulog sa lalaking bumili ng kalayaan niya at nagpapahirap sa kalooban ng kanyang mga magulang. Ano bang ginagawa mo, Gabriel? Galit siya nitong binagsak sa tubig, saka nagmarcha paahon. Natatawa tuloy siyang sumunod. Sapatos lang ang nahubad dito sa pagmamadaling sagipin siya, kahit hindi naman siya nalulunod. Bakit ka ba sanalan sumuon sa tubig? Nababalo ka na ba? Sinaman siya nito ng tingin. At kung hindi naman matigas ang ulo mo na lumusong na naman, hindi sana ako mababasa. Bakit ba tagal mo sa ilalim ng tubig? Magpapakamatay ka na ba? Of course not. Let's go, umuwi na tayo. May sarili nga ako sa sasakyan. Mauna ka na. Gusto ko pang matahimik sa lugar na to. Hindi pwede, tara na Cyril. Don't act like a spoiled brat. Ano sinabi mo? Nanlilisik ang mata niya na tinalikuran ito. Umuwi ka mag-isa mo. Where are you going? Tuloy-tuloy ang lakad niya patungo sa dulong bahagi ng dalampasigan. Yung papunta na sa asyenda. Kung saan malayo sa'yo? Stop marching. Baka may bubog dyan at masugatan ng paa mo. Oo nga pala. Nakapaas siya at hindi man lamang nabalikan ang flip-flops niya. Ano ba paki mo? Bakit ka pa sunod na sunod? Iiwan mong kotse mo doon? Baka nakawin yun doon. I can buy a new one. Isot mo nga tong tsinelas mo, Sailin. Wait for me, ano ba? At nanlingunin niya ito, ay bitbit nga ang kulay pink niyang tsinelas. At sa kabila ay ang sapatos naman nito. Sino may sabi sumunod ka? Ang ingay nilang dalawa habang naghahabulan sa dalampasigan. Nawala ng peaceful scenery na gusto sana niyang masaksihan dahil sa lakas ng boses ng asawa niyang sumusunod sa kanya. Gulat na gulat pa ang caretaker ng villa nang magkasunod silang dumating. Hindi agad ito nakakilos at talagang tumanaw pa sa likurang bahagi nila na mukhang takantaka sa mga itsura nila. Madam, Don Juan. Muntik na siyang matawa sa itinawag nito kay Gabriel, ngunit naalalang galit nga pala siya, kaya dire-diretso siyang pumasok sa loob hanggang sa banyo. Nagagilap siya ng roba. Papatuyuin na muna niya damit saka uuwi sa Hacienda Gutierrez. Paglabas niya ay nakabihis na ng tuyong damit ang lalaki. May bitbit itong gray na t-shirt at boxer shorts. Here, anong gagawin ko dyan? Suotin mo sa Irila. Ano, pupunta ka sa inyo na nakaroba lang? Pagpapiestan ka ng mga tauhan. Kahit labag sa loob, ay wala siyang nagawa kundi tanggapin ang damit at bumalik sa banyo. Matatagalan pa nga naman kung patutuyuin pa niya ang suot na damit kanina. Sumama ito sa pagbisita sa mga magulang niya. Hindi rin naman sila nagtagal dahil may kailangan itong asikasuhin sa syudad at kahit anong pilit niyang magpaiwan ay hindi nangyari. Makalipas ang 1 taong pagsasama na walang kibuan sa isang bubong, nagpasya si Cyril na makipaglapit kay Gabriel para makumbinsi itong mag-file siya ng annulment. Naging open naman ang lalaki. Nagsama sila bilang tunay na mag-asawa. Gab, uwi ka na maaga mamaya ha? Bili niya rito habang tinatali ang necktie sa leg nito. Why? Masungit pa rin ito pero tolerable na. Nagkibit balikat siya. Ipagluluto kita ng mga paborito mo. Bukas kasi aalis ka na naman para sa business trip mo. Kailan na naman ang balik mo? Maiiwan na naman ako mag-isa dito. Ayoko naman lumabas na hindi ka kasama. I told you, sumama ka na lang sa akin para matutunan mo rin yung bawat galaw ng mga negosyo natin. So you can help me and at the same time, hindi tayo magkakalayo dahil pareho tayong nasa opisina lagi o nasa meetings at nasa ibang bansa. Ayoko. Hindi naman kasi tungkol sa negosyo yung pinag-aralan ko. Veterinarian siya, kaya mas gusto niya sa asyenda dahil siya ang tumitingin sa mga hayop. Gusto ko nga sa asyenda na lang ako para magamit ko yung pinag-aralan ko eh. Ayaw mo naman. Nakangusong Anya. Tinutulungan na niya itong isuot ang blazer. Babe, di ko nga matim na nasa arawan ka't laging mga hayop yung kasama sa maghapon eh. Mabuti kung may clinic eh, wala naman. Tsaka lagi kang papawisan, sayang yung skincare mo. Natatawang anito. Sanay naman ako, Gab. Halos 3 taon kong ginagawa yun sa amin. Hinapit siya nito sa bewang at saka kinintala ng magaan na halik sa labi. Hindi mo na kailangan gawin yun ngayon. I'm so bored here, Gab. I told you, go out and have fun. Just don't forget the bodyguards. Pagkatapos niya sa sasabihin nito, memorize na niya yon. Hindi ko naman kailangan nun eh, ang kulit.
Mahina itong humagikhik bago yumuko at malalim siyang hinalikan. Kung hindi pa niya ito itinulak, ay malalagutan na siya ng hininga. Ang kulit din, babe. It's for your safety. Samantala, ayaw ni Gabriel na iwan ng asawa sa Casa Castillo pero hindi naman pwedeng hindi siya aalis para sa kumpanya. Mahigit 1 taon at 3 buwan na silang kasal. Sa mga panahon na yon ay yung 3 buwan lang ang maayos sila. Gusto niyang magtagal pa yon kaya nag-iingat siya. Wala nga bang gagawin si issue tungkol kay Alejandro? Isang araw ay tanong ng kapatid niyang si Maximilian. Nasa bar sila para sa selebrasyon ng bagong negosyo nito, bagong branch. Ano naman gagawin ko? Dude, makaka-apekto yun sa imahe ng Billionaire Society. Mabuti sana kung ka-level natin pero dancers sa club. Really? What's the big deal? Hayaan na lang natin sila. Kuya, sinaman niya ito ng tingin. Hindi matuturuan ng puso, Max. Yan ang tandaan mo. Kahit anong pigil mo, kahit sabihin mo hindi mo kailangan ng pag-ibig or love is not necessary for your success. Umiling siya at napangiti. Kakainin mo lahat ng sinabi mo kapag natagpuan mo na yung taong magiging karma mo. At hindi mahalaga kung sino siya, kung anong trabaho niya. When you love, you just love. Parang siya. Based on experience ba yan? Ang nakangising si Sebastian naman yon. Ayos na kayo ng asawa mo, parang laging uwing-uwi ka na. Shut up, Rick. Bakit pa niya kukumpirmahin kung halata naman na pala ng mga ito? At noong birthday naman ni Sebastian ay nagkagulo. Saka sa Castillo yon ginanap. Lahat ng kaarawan ng mga miyembro ng Billionaire Society ay halos doon nagse-celebrate. Ano sinasabi ng waiter na yon, Seb? Mataray na tanong ni Rosiana. Natapunan kasi ito ng wine nung magdabog ang waiter. He's very rude. Kung hindi na dahil kay Senator Montemayor, naipakaladkad ko na siya sa labas eh. Maya-maya ay umiling ito at umalis. Hindi na niya pinigilan dahil baka magpapalamig lang. Unti-unti, ang paniniwala ng grupo na sagabalang pagmamahal sa pagpapayaman ay nababali. 2 sa kanilang miyembro ang nahulog sa mga taong hindi nila ka-level. Naghihikahos, lumalabad ang patas para mabuhay. Salat sa karangyaan. What happened back there, Gab? Tanong ng kanyang asawa nang makabalik siya sa West Wing, kung nasa ng kanilang kwarto. Magkasama na sila sa master's bedroom. Bakit nagalit? Umiling si Gabriel. Nasaktan yata ni Sebastian nung nagtatrabaho pa. Mukhang kasamaan sa army yung waiter na na-terminate ang kontrata. That's sad. Maayos ang kanilang pagsasama hanggang isang araw ay hindi sinasadyang mabasa niya ang isang envelope na nasa bedside table sa dating kwarto ng asawa. May kukunin sana siyang gamit ito na inuutos sa kanya. May kasama pa yung diary. Napapalatak siya. So, that's your plan, ha? Ang kunin ang loob niya at pumayag siya sa annulment pagkatapos. Nagalit siya dito pero hindi niya pinahalata. Bumalik sa dati ang kanilang pagsasama. Muling naging tahimik ang Casa Castillo. May kanya-kanya na ulit silang buhay kahit nasa isang bubong. Nagtatanong si Cyril pero hindi niya pinagtutuunan ng pansin. Halos sa opisina na rin siya tumitira. Sir Gaba, nilalagnat na naman po si Ma'am Cyril. Hating gabi yun na makasalubong niya si Weng sa hagdan. Pababa ito at may bitbit na maliit na basin. Ano na naman kasi ang ginawa? Asik niya para pagtakpan ng pag-alala. Kaninang tanghali pa po masama ang pakiramdam tapos ngayong hapon lumala. Bakit hindi pa inumin ng gamot o di kayo dalhin sa ospital? Umiling ang kasambahay. Ayaw po eh. Wala siyang magagawa. Hindi naman ito mapipilit. Alagaan mo na lang. Pero hindi rin naman siya nakatiis. At noong 2:00 na madaling araw, ay sinilip din niya ang asawa. Gusto niya itong kausapin tungkol sa draft petition for annulment document na nakita niya pero naduduwag siya. What are you doing here? Tanong nito na magising. Malamig niya itong tinitigan saka nagkibit balikat. Just checking you out. Nilalagnat ka raw sabi ni Weng. Masakit lang yung ulo ko. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang kay Weng. Alis na ako. Parang may sumisipa sa dibdib niya nang talikuran niyang may sakit na asawa. Gustuhin man niyang alagaan ito ay sobrang sama ng loob niya. Hindi niya matanggap na peke ang lahat ng pinakita nito sa kanya para lang pumayag siya sa annulment na gusto nito. Malalim siyang bumuntong hininga.
nang tuluyang makalabas ng silid at tuloy-tuloy na bumaba ng hagdan. Sa kabilang banda ay naiwan naman si Cyril na tumulong ang luha sa pagtalikod ni Gabriel. Hindi niya alam kung bakit bigla na naman itong nagbago. Ang lamig na naman ang pagkikitungo nito. Hapon doon ang umayos ng kanyang pakiramdam. Ate Weng, can you help me? Oo naman, ano ba yon? May dala itong tray ng soup at chocolate dahil ni-request niya. Kumain ka muna. Noon nakarang araw pa siya nakakaramdam ng hilo at kung ano-anong pagkain ang hinahanap. May pagkakataon na nagsuspa rin siya sa umaga. Can you buy me, um, pregnancy test kit? Nanlaki ang mga mata ng kasambahay. Hindi makapaniwalang napatitig ito sa kanya. Anong? Teka, buntis ka? Hindi ko pa po alam. Pero may mga symptoms po kasi na itatanong ko at baka may nakatabi ang iba. Ayoko may ibang makaalam ate. Lalong-lalo na si Gabriel. Huwag na huwag ka magkakamali na mabanggit sa kanya ha. Tayong dalawa lang dapat. At nang makumpirma niyang buntis siya, nagpasya siyang iligtas ng anak na nasa sinapupunan. Bumalik sila sa dating pagsasama, yung parang hindi magkakilala. Kasal lang sa papel. Walang pakialam sa isa't isa, kaya mas mabuting lumayo na lang siya at palakihing mag-isang anak, kaysa lumaki sa pamilyang walang pagmamahal. Salamat Ate Weng. Anya habang kausap ito sa telepono. 3 buwan ang matuling lumipas at 5 buwan ang kanyang tiyan. Maayos po ako dito. Hindi naman ako pinapabayaan ng kapatid mo. Aba dapat lang, kukutusan ko yan kapag pinabayaan ka. Sa probinsya nito siya tumuloy nang umalis siya sa Casa Castillo. Bukas palad naman siyang tinanggap ng nakababatang kapatid nito na si Ate Wendy. Dalaga pa rin ito at mag-isa lang sa maliit na bungalow house. Ayos ako ate, sinasama niya rin ako sa mga check-up ko sa bayan. Mabuti nga rin at may malapit na ATM machine dito at nakakapag-withdraw ko ng pera. Mabuti naman kung gano'n. Kinagat niyang pang ibabang labi para pigilan ng sarili na magtanong, pero naunahan pa rin siya nitong magpaliwanag. Mas lalong tumahimik ang Casa Castillo nung umalis ka, Sai. Nagiging maingay lang kapag may mga okasyon. Pero sa sobrang dalang nun, parang nakakabingi na. Hindi rin laging nauwi si Sir Gabriel. Wala naman po akong pakialam na sa kanya ate. Pero ang totoo, hinahanap niya ang amoy nito. Tapos ng paglilihin niya, pero may kakaiba naman siyang hinahanap ngayon 5 buwan ang tiyan. Ang amoy nga ng asawa. Umiiyak pa nga siya sa gabi kapag hindi na kaya magtiis. 6 na buwan ang tiyan niya nang makonfine sa ospital. Napagalaman kasi na mayroon siyang short cervix. Isang kondisyon kung saan mas maikli kaysa normal ang cervix. Dahil doon, mas mataas ang panganib niyang manganak nang wala sa oras. Lalo na't nakakaranas na rin siya ng mga sintomas ng premature labor. Mahigpit siyang pinagbawalang kumilos ng marami at pinayuhang manatiling nakahiga hanggat maaari. Alam ng mga magulang niya ang buong sitwasyon at ang mga ito ang patuloy na sumasagot sa mga gastusin niya sa ospital at iba pa niyang pangangailangan. Sai, namili na pala ako ng mga gamit ni Bibi kanina, pati na rin yung mga kailangan mo kapag manganganak ka. Salamat Ate Wendy. Ayos lang. Sinama ko rin bilhin yung mga grocery sa bahay, tsaka pala, sumingit ako ng 2 ternong damit babayaran ko sa sahod ko. Mahina niya itong tinawanan. Ate, ano ka ba? Hindi na nga. Ayos lang yun. Kulang pa nga yung bayad na yun sa pag-aalaga mo sa akin eh. Ito na ang pinahawak niya ng mga cards at pera niya dahil hindi naman siya makalabas ng ospital. Lagi siya nakahiga lang dahil sobrang delikado. Wala rin naman siyang gagastusan doon. Kumain ka na muna. Nagluto ako ng nilagang baka para kahit na papano makatulong sa'yo. Ang konti mong kumain kaya dapat mayat maya Baka paglabas si Shara, malnourished siya. Babae ang anak niya at Sharang papangalan niya rito. Salamat ate. Magkapatid nga kayo ni Ate Weng. Masyadong maalaga. Mas mabunga nga naman yun. Ingos nito. Humalakhak siya. Oo nga ate. Paminsan-minsan pa ring tumatawag ang kapatid nito at nangangamusta. Sa loob ng mga buwan ng pagbubuntis niya, ay 2 beses pa lang itong nakabisita dahil nagigpit daw si Gabriel. Mas lumala raw ang ugali. Kain, Cyril.
Ikaw din ate. 7 buwan ng tuluyang humilab ang tiyan niya at manganak. Premature si Shara. Kinailangan pa nitong ilagay sa incubator dahil mahina raw ang immune system. Halos doon na rin siya tumira para bantayan ang anak. Tumagal din ng halos 5 linggo ang bata bago nila nailabas. Ang bilis lang no, 1 buwan na agad si Shara. Tuwan-tuwang ani Wendy habang pinapainitan nila sa bakuran ng bahay ang baby. Kaya nga po, karga nito ang bata at siya naman ang may bitbitan towel nito. Nakakatuwa, ang cute ng baby ko na yan. Sa kabilang banda naman, abala si Gabriel sa kanyang trabaho sa kumpanya. Sa wakas ay pumayag na rin si Alejandro na itong humawak ng construction ng gagawin nilang proyekto. Nasa opisina rin niya ang kapatid na si Maximilian at kung ano-ano ang tinitignan sa table niya. Ito ang nasa likod ng table niya at siyang nasa couch sa opisina. Bakit ang kalat ng gamit mo, kuya? Hindi mo man lamang ipaayos kahit sa sekretary. Hindi niya ito pinansin. Patuloy siyang umiinom ng alak. Mauubos na ang 1 bote ng makalyan. Kuya, bakit nandito lang yung mag-credit card statements mo? Hindi mo tinatabi. Para saan? Sinamaan siya nito ng tingin. Para alam mo kung ano yung ginagastusan mo. Sobrang dami ba naman ng pera mo? Okay lang kahit saan gastusin? Nagkibit-balikat siya. You can say that. Nang umalis si Cyril, ay hindi niya ito pinigilan. Akala niya ibabalik din at magpapalipas lang ng tampo. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito bumabalik. 1 taon na rin. Pairam nga ng card mo at bibili lang ako ng yate. Luma na yung yate ko, kuya eh. Nito habang naghahalungkat ng mga statement niya. Oh, what the heck is this? Sinulyapan lang niya ito. Nalalaki ang mga mata nito na binabasang isang resibo. You know about this, dude? What? Asik niya. Ibinalandra nito sa mukha niya ang ilang statements. Inisa-isa sa kanya. This, kaninong card statement to? Bakit puro baby supplies at bills sa ospital to? Ano? Ano naman gagawin ko sa baby supplies at hospital bills? 1443 ang last 4 digits ng card number. Kanino to? May pinagbigyan ka ba ng card o pinahiram? Natigilan si Gabriel. Inaalalang number na binanggit ng kapatid. Let me see. Iyon ang number ng black card na ibinigay niya sa asawa noon. Pakiramdam niya ay lumutang ang ulo niya dahil sa nakita. Anong ibig sabihin niyon? Buntis ang kanyang asawa nang umalis ito. Baka naman may babae kang binigyan ng card dahil nabuntis mo. Parang 9 months na ginamit para sa pagbubuntis to ah. May groceries at damit pero mas marami yung para sa baby. Oh, ito. Kahapon lang vitamins at gatas ng baby. Kuya, hala! Mabilis siyang tumayo. Mabilis at iisa lang ang planong pumapasok sa isip niya. Ang hanapin ang kanya mag-ina. Kuya, saan ka pupunta? Dire-diretso siyang lumabas ng opisina. Ang tanging dala ay phone at susi ng kotse. Kuya Gab, saan ka pupunta? Naabutan siya nito at halos isadlak sa pader ng hallway. Pinagtinginan sila ng mga empleyado. Mabilis siyang pumiglas. Get off me, Maximilian! Binitiwan naman siya nito. Where are you going? Sinususugurin mo. Kailangan kong hanapin ang mag-ina ko. Si Cyril? Nagngangalit ang ngipin niyang tinitigan ng kapatid. Gigil na gigil. Sino pa bang ibang mag-ina ko ha? Alis! Kailangan ko silang hanapin ngayon din. Irita niya itong binigwasan ng suntok nang kalagkarin siya nito pabalik sa opisina. Let go of me, Maximilian! Paano mo nga hahanapin kung wala ka man lang idea kung saan ka magsisimula? Baliw ka ba? Natigilan siya. Mahirap ba yun? E di itanong sa bangko kung saan ang merchants ko saan ginamit ang card. Sa tulong ng kapatid ay nahanap niyang asawa sa isang malayong probinsya. Nasa maliit na bahay. Naabutan niya itong kargang isang sanggol sa bisig sa harap ng bahay. Mainit na kaya nasa silungan ito. Walang pagdadalawang isip siyang pumasok sa mababang gate na kahoy at lumapit sa nagulat na babae. What are you doing here, Gabriela? Paano mo ako nahanap? Samantalay nanlalaki ang mga matang usisa ni Cyril sa asawa. Marahan niyang itinago ang anak. Ang tela na nakasampay sa balikat ay itinakip niya sa bata. I'm asking you, Castillo. Namumungay ang mga mata nito'ng tumitig sa kanya bago bumaba sa kanyang anak. Saya. Tumalikod na siya para pumasok sa loob ng bahay.
Wala pa naman siyang kasama dahil nasa grocery si Ate Wendy at medyo malalayo ang kapitbahay. How much? What? Magkano para bumalik kayo sa akin? Sumama pa uwi sa Casa Castillo at mabuhay tayo bilang isang pamilya. So, Cyril, how much? Name your price. Pagod niya itong nilingon. Malalim siyang humugot ng hininga. Gabriel, hindi ka pa ba napapagod? What? I was asked, hindi lahat madadala ng pera. Oo, marami ka niyan. Bilyonaryo ka. Umiling siya saka bahagyang sinayaw si Shara dahil nagising ito. Pero hindi lahat ng bagay ay mababayaran mo para lang umayon sa iyong lahat. Makakaalis ka na. Tuluyan niya itong tinalikuran at saka pumasok sa loob ng bahay. Ibinaba niya sa krib ang anak saka tinanaw sa bintana si Gabriel na nakasandal sa hood ng kotse nito. Tila walang balak na umalis. Hanggang sa babalik-balik na doon si Gabriel, hindi para mag-demand, kundi maayos na humingi ng isa pang pagkakataon. Hindi na pera ang dala sa pagbisita, kundi oras para makasama sila mag-ina. Isang buwan ang matuling lumipas ng panunuyo nito sa kanya, pero hindi pa rin umaayos ang kanyang pakikitungo dito. Ngayon ay kasama nitong kapatid, maingay na inaalagaan si Shara. Tumahimik ka, Max. Angel ni Gabriel dito. Baka mabingi ng anak ko sa boses mo. Dude, baka hanapin pa nga niya ako kapag hindi naririnig. Nakangising nito. Hindi pa nasiyahan at binuhat pang baby na agad tinutulan ng asawa niya. Don't you dare, baka mabitiwan mo anak ko. Ibabaong kita ng voice, sabi ko sa'yo. Silang dalawa ni Ate Wendy ay pinapanood lang ang mga ito mula sa kusina. Mabuti na lang at hindi naabutan ng mga ito ang mga magulang niya na dumalaw kagabi at umalis din kaninang madaling araw. Mukhang matino naman ang ama ng anak mo, Cyril. Bulong ni Ate Wendy. Umiling siya. Mukha lang, te. Ha? Bakit? Ibang tama niyan sa utak kapag usapang pera na. Kita mo nga, at inalok ako ng malaking halaga para lang bumalik kami mag-ina sa mansyon niyang kasing lamig ng North Pole. Mahina ito natawa. Sabi nga rin ni Weng na ikuwento niya, sobrang laki raw ng Casa Castillo. Totoo ba? Tumango siya. Oo ate, sa West Wing yung private rooms. Yung pamilya lang ang gagamit. Sa East Wing yung mga kwarto na pwede sa bisita. Tapos yung mga social rooms. Sa South naman yung event halls. Yung ballroom. Tapos game rooms, music room at kung ano-ano pa. Tapos sa North Wing naman, yung para sa mga kasambahay at ibang tauhan sa casa. Nakanganga na lang tuloy ang babae. Hindi makapaniwala. Parang kung ako yan, mawawala ako. Parang gano'n na nga ate. Yung mga bagong kasambahay noon talagang kung saan sa napupunta. Kaya pinalagyan ko ng map bawat hallway para alam nila. Binibiro ko nga si Weng noon. Sabi ko, ipasok din ako hindi naman daw hiring. Nagkwentuhan silang dalawa habang abalang magkapatid na alagaan si Shara na biglang umiyak kaya nataranta mga ito. Say, she cried, Kuya Spanker! Nakatanggap tuloy si Maximilian ng kutos mula sa kapatid. Shut up! I told you to shut up because my child's scared. Hindi ka nakikinig. Ang OA naman. Nang lumakas ang iyak ng anak, ay nilapitan na niya at inagaw kay Gabriel. Babe, nataranta lang ako. Aminin mo na kuya. Pangalas ka ng kapatid nito. Kung pera yun na negosyo, no, Say? Inirapan niyang asawa bago tinalikuran para i-breastfeed ang anak. Sumisili pa sa balikat niya si Maximilian nang hilahin ito ng kapatid. What are you doing? Curious ako bro, paano? Oh shit it, Maximilian! Hindi niya pinansin na magkapatid na nagtatalo. Ilang minuto lang ay muling nakatulog ang anak niya, kaya binalik niya ito sa crib. Muling bumabalik si Gabriel sa kanya mag-ina, paulit-ulit. Hindi siya susuko dahil mahal niya mga ito. Hindi lang niya alam kung paanong i-express at ipaparamdam yon, kaya nami-misinterpret siya ni Cyril. I have a gift for Shara. Nakangiting bungad niya nang makababa ng sasakyan. Nasa tabing kalsadang kanya mag-ina. Siyempre, meron din sa'yo. Tata! Saglit niyang ibinaba ang paper bag na dala at saka binuhat ang anak na mahigit 1 taong gulang na. Natututo na rin itong humakbang ng walang alalay. Kumusta mahal ko? Namiss mo si Dada? Miss! Miss! Opo, miss you too baby. Natawa siya nang ituro nito si Cyril na nakabusangon. Mama! Miss! Miss!
Miss din ako ni Mama. Lumawak ang ngisi niya nang padabog nitong pinulot ang paper bag na dala niya at saka pumasok sa loob ng maliit na bahay. Nasanay na raw si Shara doon kaya hindi basta may aalis at ilipat ang tirahan. Noon dinala nila sa Hacienda Gutierrez ay nagtantrums at halos magdamag na umiiyak. Sabi ng kasambahay ay baka raw namamahay. Hindi naman siya familiar sa word. Sa kasa kaya hindi siya iiyak? Dahan-dahang tanong niya, nagbabaka sakali. Bakit? Akala mo naman ipapadala ko sa iyong anak ko. Siyempre, kasama ka rin. Samantala'y tinitigan ni Cyril ang asawa. Mukha namang sincere ito at nagbago na talaga. When? Namimiss na rin niya si Ate Weng at ang kasa. Nalaki ang mga mata ni Gabriel. Kahit ngayon na. Kung papayag ka. Naiiling niyang iniabot dito ang anak bago dumiretso sa kwarto para mag-impake ng iilan nilang gamit. Halos puro damit ni Shara ang nilagay niya sa maleta. Sumunod pa lang magaman niya. Hindi ka ba napipilitan lang? Okay lang naman kung bakit ko papahihirapan ang mga sarili natin kung may mas madali namang paraan para makasama nating pareho ang bata. Hindi na muna niya iisipin ang sarili. Marami pang pagkakataon para makapag-usap sila na maayos. Pero ang pagkakataon na makasama ni Shara nang walang hadlang ang ama ay hindi na pwedeng patagalin pa lalo na't lumalaki na ito. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay pababa na siya ng kotse nang pumarada na iyon sa tapat ng higanting pinto ng Casa Castillo. They're all waiting for you and our child. Okay. Ang totoo ay kinakabahan siya. Umalis siya ng walang paalam at ang personal na kasambahay lang ang nakakaalam. Are you nervous? Marahang tanong ni Gabriel. Kargang anak nila na tumitingala na sa paligid. Ang driver naman ay sumalubong para kunin ang gamit na dala nila. Medyo. Hinawakan nito ang palad niya saka siya iginiya papasok sa living area ng West Wing. They're waiting. Excited na nga si Weng na alagaan ng baby natin. Marahan lamang siyang tumango. Masayang naging pa-welcome na mga kasambahay sa kanilang mag-ina. Cyril! Tili ni Ate Weng. Si Shara na ba ito? Ang ganda naman mana sa akin! Nagtawanan ang mga nakarinig, lalo na nang tumikim si Gabriel na mukhang hindi papayag sa sinabi ng kasambahan. Joke lang Sir Gab, di na mabiro. Mukhang maayos na rin ang pakikitungo ng lalaki sa mga kasama nila sa Casa Castillo. Hindi katulad noon na sobrang lamig at estrikto. Lamang kapag mga jokes tungkol sa bata ay talagang umaalma ito. Bibisita pala dito yung mga magulang mo, Say. Anang asawa niya. Nasa balcony sila sa second floor. Malaki kasing kwarto ang naroon. Halos sakupin ng ikalawang palapag. Ipinarenovate daw nito para sa pagbabalik nilang mag-ina ay handa ang kasa. Why? Hindi siya sanay na dumadalaw doon ang mga magulang niya. Iyon ang magiging unang beses kung totoo nga. I talked to them a year after I found you. Anito. I told them the truth. Nagalit sila, of course. But they still choose to listen. Si Shara ay nakay Ate Weng. Halos ayaw ng bitiwan. Gabi iyon at ito raw muna ang magbabantay. Say, yung Hacienda Gutierrez. Ibabalik ko na. Well, in the first place, sa'yo naman talaga nakapangalan yun. Anong ibig mong sabihin? Malambot itong ngumiti. Hindi ko totally kinuha. Nang kausapin ko magulang mo, sinabi ko na ililipat ko sa pangalan ko yun. But then I decided that it's yours. Kaya nakapangalan sa'yo. Hindi ko naman kukunin. Ibinangon ko lang ulit mula sa pagkakalugmok. Nanatili siyang nakatingin sa kawalan. I'm sorry. I can't express myself. Lumaki akong kailangang hindi kakitaan ng emosyon dahil kainaan yun. Sana, mabigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Ayusin ko sarili ko sa irila. Marahan niya itong nilingon. Hindi sana siya magsasalita ng may maalala. Bakit bigla kang nagbago? Ayos naman na tayo na. Because of the draft petition for annulment in your room. Napasa ko rin yung diary mo. Bakit hindi mo ako tinanong? Nawala na nga rin yun sa isip ko eh. I even thought I misplaced it. But then, sorry din Gab.
In the spaces where words fall short, miscommunication blooms, and from it grow distance, conflict, and goodbye. Sorry sa lahat ng mga nagawa ko sa Irene. I wanna come clean. Wala akong balak pakasalan ganun. Ang tangi kong plano ay kunin ang asyenda nyo at pagbayarin kayo sa iba pa pero na makita kita, naisip kong kasala. Lumunok muna ito saka umiwas ang tingin bago nagpatuloy. I want an heir, and you are perfect for the role of giving me an heir. Ngayon na, may tagapagmana ka na. Gusto ko naman ng asawa. Natatawang biro nito. Ang awkward na ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa ay naglaho. Pinag-usapan nila ang lahat ng kakulangan at kasalanan. Nagkasundong hindi na maglilihim sa isa't isa at gagawin ang lahat para sa maayos na takbo ng pamilya. Mahal ko kayo ng anak natin. Hindi na siya pumalag nang yumakap si Gabriel mula sa likod niya. Kayo ring dalawa. Ano yun? Ewan, ano nga? Pero nahihiya siya. Hindi na uulitin yon kahit anong pangungulit nito. Wala, get off me! Ako na lang. Hinalikan siya nito sa pisngi. Mahal kita. Mahal ko kayong dalawa. Sa huli, hindi na naniningil at pambayad utang ang role nilang dalawa. Hindi na investment at asset, kundi mag-asawa na mahal ang isa't isa. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!